May mga lugar na hindi mo lang inaakyat, kundi nag-iiwan din ng bakas yung kaluluwa. Disclaimer lang, sa ChatGPT galing to. Ang bundok ng Meriglem sa Zambales ay isa sa mga higit pa sa mga trails at peaks, ito ay isang paanyaya upang kumuling-kumonekta sa kalikasan. Hanapin ang iyong sarili at lumika ng mga alaalang mananatili. Saan ang iyong puso sa tawag ng Mount Batleche? Yoko na nga. Nagsimula ang lahat na magkayayaan ng mga taong pakawala. Ito nga pala si Darwin. Solid na tropa. Basta pwede sa galaan ni G agad. Kilala ko lang din siya as solo joiner. Nagsimula ang pick-up sa MOA, kami naman sa Greenfield, sa Cubao, pero awit lang kasi yung mga nag-backout pa. Alam mo yun, na-late pa kami ng alis. Inabot din ng 3 hours may higit ang biyahe. Nag-stopover kami para kumain at nagpa-reserve pa ulit ng foods para solve pagkatapos ng hike. Ako pumuli yung asan as coordinator. O di pa, hindi na makita yung sasalita guys. Itandaan na lang po yung pangalan na po. Tatay Freddy at saka po si Terence. Fast forward, nag-prep lang kami at nag-decide ang grupo na sumakay ng kolong-kolong. Unang-una para makapandaya. Pero kasi isang oras may higit na masasayang kung pipiliin mong lakarin pa jump off. Lintik yung rough road na dadaanan, literal. Hindi na ma-justify ng camera ko pero sa kolong-kolong pa lang, pagoda ka na. Di ko inakala na madami yung tao, kanya-kanyang mga trip eh. May mga nag-hike sa new trail, yung iba naman sa old. Madaling pa na nagsimula kami pero grabe, sagara na yung hingal, wala pang ilang minuto yung akyatan. Kulang na lang sa pit ko palabasin yung hangin para di ako mukhang hinihingal eh. Feeling strong lang dapat. Boss, pang ilang pick yung may river, boss? Yung may river. Ganon. Nawa na par. Ano, lakas ang kuya. Lakas mo. Malapit na, lampasan lang natin. Ano eh? Parang dulo na. Maya-maya pa, mas sumiwanag na ang trail at bahagi naka-adapt na yung mga katawan namin sa pagod. May 4 nga palang peak ang Meriglem at summit na aabot ng 2 hanggang 3 oras depende sa pacing nyo. Mas excited pa ako nung sumikat na yung araw kasi mas lalo ko na-appreciate yung ganda ng trail. Ito ang worth it ang pagod basta ganito kaganda yung lugar. Kanina pa man kami nag-hike, mas recharge ata ako ngayon. Tara na! Ayun lang pala. Puta, totoo nga ang chismis, mainit. Chismis, tapos yun yung river na bababaan natin. Tapos doon tayo bababa. Hindi ko na maalala kung summit na ba to. Basta mataas na siya pero isa lang masasabi ko. Napakainit kaya advisable magdala ng cap o payong sa taas. Ewan ko ba kung ba't walang hangin ng mga time na to eh. Pero good sa din kaysa umulan. Depende pa kung ano. Pero yung ano, yung pababa, mahirap din naman. Ito lang ang mahirap dyan, sir. Yun. Yung may pa-zigzag na yun, no? Ah, yun. Ah, yun pala yun. Yung ba yung peak? Ayun dun. Ito, yan yung summit, sir. Ah, yung summit. Okay. Tapos yun yung tinatawag nilang 5 fingers. Yun. Yung may puno dun na yun. Bakit 5 fingers? Yung sa bato, sir, na ano, nakapagano yata. Di din sigurado si kuya kung bakit 5 fingers ha. Yun na nga, confirm na summit na ang susunod. Dito ko pa talaga nalaman sa video ha. Sa summit, di na kinayang init kaya si Darwin naglabas na ng sombrero. Ako naman, parang prinsesa na nakapayo. Minabuti naman namin na magtagal ng konti sa taas. Picture-picture kahit parang divisoria. Mainit man para sa akin, sulit pa rin ang pagod. Sundan mo aking payo. Summit na. Parang divisoria dito. Kagong ganda ng shades mo man. Ano yan, ibigay ni Randy? Randy Orto. Sino? Santiago. Gago. Oo nga. Gago! Suot niya, binigay niya. Di nga. Winabad niya, tapos binigay niya sa kapatid ko. So anong brand ito? Hindi ko alam. Parang wala nga ako makita yun na ano. Di ba nasa Wawawin siya, nagpunta yung kapatid ko. Binabad niya, tapos binigay niya sa kapatid. Oh. Tsaka may problema kasi talaga sa mata yun, di ba? Ano pa nga bang susunod sa paakyat? E di ayun, paakyat ulit. Pababa na dapat pero may mga part pa talaga na kailangang akyatin. Awit, di ba? Pero sa totoosin lang, parang mas maganda yung view pagpababa o guni-guni ko lang ba to? Saka ba to, par?
Ayan sila oh. Ayun nga, yun lang. Kaya naman, dito tayo dito na matay ang kuko ko. Bakit naman nangyari tumama sa bato? Hindi, may nakaano sa akin, ano. Kanya-kanya kaming hanap ng masisulungan sa mga bato kasi bilang lang ang puno. Sa init at haba ng hike, nagkakaubusan na ng tubig kaya kahit mataas ang presyo, matutokso ko talagang bumili ng tinang tubig at soft drinks sa mga lokal eh. Isipin mo din naman kasi yung hirap nila para maiakit yung mga yun. Lakas mo naman? Nagkaano ka talaga? Sila. Nag-hike ka talaga? Hindi nag-exercise talaga. Kaya pala. Kaya Doon kami kasama sa medyo mabibis talaga sa soap. Tapos, okay pa siya nung pako. Nung pababa man, talagang gumugulong dahil kawawa. Hindi na namatay ka. Gumugulong talaga siya, tapos talagang inalalayan na ang pagbaba. Sa inaba-haba man ng prosesyon, ay hike pala to. Dito sa Mariglim, malamig na tubig ng ilog ang sasalubong sa'yo. Yun o, mas nabuhayin na ako nung narinig yung agos ng ilog. Pero awit, lalakad pa pala ulit. Ito na. Pailog na kami mga kaibigan. Pagod. Igog. Sarap min. Hugo. Mag-clip dive ako pre ah. Mama, hindi naman dive. Tatalon lang ako. Video hama ako. Sarap pre oh. Gago. Sarap. Ano ka naman lumangoy? Oo, syempre. Batang ilog ako eh. Yan, baka tumalon na ako rekta dyan, min. Mamaya. Oo nga ang chismis. Malinaw talaga ang tubig. Tama-tama pampawi ng pagod pagkatapos ng hike. Totoo nga rin yung sabi-sabing ang bawat pag-akyat sa bundok ay higit pa sa pisikal na paglalakbay. Ito ay isang malalim na pagtukla sa kakayahan ng ating sarili. Sa bawat pawis sa pumapatak, sa bawat hirap ng paghinga, sa bawat takbang na pasulong, unti-unti nating binibigyan ng lakas ang ating kalooban. Di lang tayo naghahangad na maabot ng tuktok, naghahangad din tayong tuklasin ang tibay at tatag na nakatago sa ating puso. Disclaimer lang ulit, galing ChatGPT yung sinabi ko. Salamat sa panonood. Peace out!